Nakita ko po mismo sa rear mirror ko na merong nakasakay sa likod ng kotse ko. Namawis ang buong katawan ko. Ako po, dumiretso ako sa bahay. Pag-uwi ko po, meron daw pong dumaan na babae. Isang babaeng napakalago ng buhok. It doesn't matter. Pwede sila magparamdam anytime. Bubukas yung pinto, dahan-dahan, then binalibag pasara. Ang totoong ghost hunting po or investigations, napakahirap pong kumuha ng evidence. So, yung mga nag-ghost hunting po na iba, may mga cellphone sa bulsa, nakatago, then, hala, may ano to, may something paranormal. Especially pag may pumapasok na signal. Naku, I want everybody to be aware na kaya pong pikein lahat ng equipment. May kasama ba kami dito? Ay, meron daw. Ganun lang po kasimpleng pikein. Sinabi po niya doon ng mga ghost hunters, 95% daw po ay peke. So, I would say 97% ay peke. Huwag na po kayong magtaka na maraming peke dito. Sa ibang bansa ho, nagagawa nila na magkaisa. Dito po sa Pilipinas, hindi ko maintindihan bakit kailangan magpagalingan. Mataasan, magpasikatan. Pwede ba nating ikalat yung peace? Everybody can do ghost hunting. Ang sponsor natin ngayon ay HypeHive, isang platform na nagpapadali sa mga appointment kaysa dati. So off the record, nagkaroon kami ng mga guest tulad ng healers, therapists, at freelancers. At lagi kaming nakakatanggap ng mga komento kung saan sila mahahanap at paano sila mabubook. Masaya kaming makipag-partner sa HypeHive para magbigay ng discount sa teams para sa pinakamadaling booking experience. At ang pinakamagandang parte, kung mag-sign up ka ngayon bilang solo freelancer, libre ito. Pumunta lang sa description at i-click ang link sa ibaba. Ngayon, balik na tayo sa video. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Reeve Henry. At nandito po ako ngayon sa Off the Record. Ako po ay merong YouTube channel named I Am Reverie Ghost Detective. And isa po akong typical na ghost hunter na nakikita ninyo na nag-upload ng videos on this platform. I want to start off po with the term ghost detective, sir. Kasi po yung ghost hunter po dito sa Pilipinas, medyo talamak na po, no? Lahat po ghost hunter na, even yung mga urban explorers, yung mga nag-i-investigate kung saan-saan, nagpupunta lang basta-basta, lahat na nasa stereotype na ghost hunter na po lahat. So I wanted to separate myself sa lahat po kasi meron po akong sistema at pamamaraan na ginagawa na hindi po madalas na ginagawa ng iba. Now, I started off with ghost hunting po or paranormal investigations, and way back 2021, nag-start po ako niyan sa YouTube mag-upload. The reason for that is, way back 2020 po, just to give you a short story, nagkaroon po ako ng sobrang curiosity kung paano po nangyayari yung spirit communication. Sa kadahilanan po na noong 2020 ay namaya pa po ang kapatid ko. Ako po ang huling kasama ng kapatid ko at that time during the pandemic days, and 30 minutes later nabalitaan ko na aksidente. Ako rin po ang unang rumesponde. At nung buong panahon po ng kamatayan niya, napaisip po ako, gaano katotoo ang spirit communication? Posible ba talaga na makipag-communicate, makausap ko, or malaman kung ano yung nangyari or naging rason ng kamatayan ng kapatid ko. But then, going back po, simula ng kabataan ko, marami po ako naranasan na mga kakaiba, masasabi natin, na bumabalot ng mga misteryo sa personal na buhay po namin. Way back 2000 to 2002, nakaranas po yung aming pamilya ng hunting sa mismong bahay po ng nanay ko. Sobrang dami ho nang nangyari, like footsteps sa second floor, like stomping. One time, ang ate ko po, nagising sa kama niya, merong nakitang parang pako na sobrang talim na kristal. Kasi laki ng pako, no? Kami po kasi, family po namin, hindi po kami paniwalain sa mga ganyan, mga paranormal or mga espiritu, mga multo, because of our faith. But then, nung time po na yon, sinubukan po namin kung ano po yung mga kasagutan. Baka po mayroong kasagutan sa mga ganitong nangyari sa amin. So, ang ginawa po namin, nagpunta po sa isang manggagamot ang nanay at mga kapatid ko. And then, sabi daw po, yun daw po ay isang baston ng isang duwende. So, lahat po kami parang, wow, skeptic kami. And then, nagsunod-sunod po yung mga nangyayari. There was a time na ang mama ko, kung saan po nakatayo ang mama ko sa
baba. Doon bumabagsak, doon nagkakaroon ng stomping sa second floor. And ako po mismo, nung kabataan ko, ang nag-check sa taas kung ano yung anomalies na nangyayari. And napapatunayan ko na wala naman po bumabagsak or walang ingay. And then also, there was this place called Nyogan wherein ang kuya ko po ay nagmamaneho ng taxi namin. And from Molino, Cavite, umalis sila ng 11 p.m. galing sa uncle namin, pabalik po sa bahay ng mama ko sa Makati. So, umalis sila sa Molino at around 11 p.m. pero nakarating po sila sa Makati around 4 a.m. Ganun po katagal. At ang sabi po nila ng mga kapatid ko, parang napaglaruan daw po yata sila. Kasi yung kuya ko po na nagmamaneho nung time na yon, ang sabi niya, nakikita niya yung sarili niya sa kalsada na kumakaway, na parang tinatawag siya. And then, pag uwi nila, lahat sila hindi na nag-usap-usap. Pero kinabukasan, kinento nila sa nanay ko, na lahat po sila, merong isang nakita. Ang pagkakatingin po ng kapatid ko sa asawa niya ay isang babaeng malago ang buhok. Ang description po nito ay parang babaeng bruha daw. And yung kapatid kong isa sa likod, yung isa ko pong kuya and isa ko pong ate, lahat sila, ang tingin nila sa isa't isa, babaeng bruha. So, ilan lang po yan sa mga nangyari nung time na yon. Kung kaya naman po, sa bahay namin, kahit po may mga nagpupuntang kabag-anak namin na sinasabi nilang mga may third eye daw po sila or mga sensitibo ang kanilang mga senses, nagugulat po sila at nagugulat kami na pag may pupunta ho sa bahay namin, bigla na lang silang babatuhin yung pinto kasi ang sinasabi nila may nakatingin daw na babae sa pinto namin or may nag-try magtawas na hindi namin kinikwento kung ano nangyayari. Pero merong nagtawa sa bahay at ang nakita daw is duwende, babaeng malago ang buhok, at isang lalaking itim na malaki. So, sa 2 years po na yon, wala pong natulog sa amin sa kwarto. Lahat po kami natulog sa baba lamang sa sala dahil sa takot po na naramdaman namin. So, simula po nung panahon na yon, nagkaroon po ako ng curiosity about sa paranormal. So, I watched a lot of videos. I tried researching kung ano ba talaga ang meron. Hanggang sa dumating ang araw na ako na po mismo ang nakaranas ng isang matinding katatakutan. And ikikwento ko rin po sa inyo ng sobrang mabilis lang. Ako po ay isang singer sa isang banda. And at that time, galing po ako sa gig ko. And pauwi po ako, this is still in Cavite. Meron po ako nadaanan na kalsada. Siguro po mas mainam na hindi ko na lang i-mention. Yung kalsada, ayoko naman pong makasira tayo ng reputasyon ng isang lugar. But then, nakita ko po mismo sa rear mirror ko, nung nadaanan ng ilaw ng poste, na merong nakasakay sa likod ng kotse ko. So, I freaked out. Nanginig po ang mga kalamdan ko. Namawis ang buong katawan ko sa takot. Hanggang binaba ko yung rear mirror, punta ako sa guardhouse, and then we checked, wala pong nakasakay sa akin. So, ang ginawa ko po, dumiretso ako sa bahay. Pag uwi ko po, tinanong po ako ng asawa ko kung nagugutom daw po ako. And I don't wanna tell the story to my wife kasi ang wife ko po matatakutin. So, tinatago kong pilit. But then, the moment na hawak niya yung plato, paglabas niya sa kusina, papunta sa akin sa kainan, nagulat po siya na may nakita siyang tumawid dun sa sa kapatid niya na nakahiga sa sahig. Sa bunsong kapatid niya, meron daw pong dumaan na babae. And tinanong ko po siya kung anong description. Ang pagkakasabi niya po, ay isang babaeng napakalago ng buhok. Na yun po mismo yung nakita ko sa rear view mirror ko. At nagbigay ng takot sa akin. So, eto pong mga kadahilanan na to ay ilan lamang sa mga istorya ng kababalaghanan na mismong naranasan po ng inyong lingkod. Kaya naman po, umabot ako sa punto na sabi ko, ako na mismo ang gagawa ng mga investigasyon dahil gusto ko pong malaman kung ano po ang katotohanan dahil lahat po tayo may kanya-kanyang opinion at kanya-kanyang paniniwala. Actually, ang career ko po talaga is a singer. I'm a singer since I was 15.
I was with a band, and yun po talaga ang karera ng buhay ko. Kaya po marami nagtataka, paano ako napunta sa ghost hunting? Ngayon po, sa ginagawa ko po ngayon, I would say I'm doing this full time. Kasi po, yung passion ko po for music, nilipat ko sa ghost hunting. Pero for yung music po, dire-diretso pa rin naman po hanggang ngayon. I do events na lang. Pero, I don't know, I just have this love dito sa paranormal. And yan din po yung rason kung bakit kahit po may YouTube channel ako, I'm not earning anything. I go to places, I go everywhere po, even abroad, just to investigate. Eto po, I'll say this sa harap po ng camera, sa lahat po ng manonood, there's no such thing as a paranormal expert. Kahit ano pong pag-aaral ang ginawa tungkol sa paranormalidad, wala po sino man ang makakapagpatunay na lahat ng sinasabi nila ay facts. Again, this is very important to everyone watching, and this is the reason po kung bakit nandito ako ngayon. Gusto ko pong sabihin sa lahat na ang paranormal po is a belief. Iba-iba po tayo ng paniniwala, iba-iba po tayo ng opinion. Hindi po natin pwedeng ipilit ang mga bagay-bagay na naiintindihan natin or nalalaman natin sa ibang tao. Lahat po, even religion po. Actually, maihahambing ko po ang mga religion patungkol sa paranormalidad. Kasi po, kanya-kanya po ng paniniwala, ng opinion, at ng pananampalataya. Let's say, for example, sino ho sa inyo ang naniniwala na ang mga espiritu o kaluluwa ay talagang umiikot sa mundo natin? I'm sure meron po. Sino po sa inyo ang naniniwala na ito ay gawa lamang ng kung ano man para i-deceive ang utak ng mga tao? Hindi po natin nalalaman ng kahit anumang sagot. Ang paranormal po ay isang napakamahiwagang bagay, kaya po dapat lahat po tayo maging malawak ang utak at pangunawa. Everyday life po ng isang ghost detective is just the usual. The reason lang naman po na tinawag ko ang sarili ko na ghost detective is because I try to debunk every evidence na nakakapture po namin. Hindi po ayaw nating ibigay yung OA na reaction or false positives hanggat maaari. Of course, hindi tayo perfect, no? Pero gusto po natin hanggat maaari maging malinis at planchado lahat ng ipinipresenta natin sa mga videos na ginagawa po namin. Kaya naman po, everyday life namin, what we do is we try to do research by watching different kinds of videos. Isa pong kailangan din maintindihan ng marami po kayo matututunan sa mga taong kilala, sa mga taong nagsasabing eksperto, mga iba't ibang klaseng psychic, iba't ibang klaseng medium, iba't ibang klaseng taong nagkiklaim na may third eye, mga paranormal vloggers, mga ghost hunters, whether it's fake or real. Yan pong mga lahat po ng nasa sangay ng paranormal, kailangan po inaaral po natin kasi bawat isa po sa kanila, meron po tayong matututunan. Kaya naman po ang ginagawa namin, manonood kami ng video and we try to figure out ano ba nangyayari dito sa video na to. Minsan may isip natin, mukhang peke ito ah. But then, sometimes ang hirap po i-judge kasi wala tayo dun sa sitwasyon na yun eh. Hindi natin pwedeng sabihin na yung isang bagay, may na-capture siya, agad-agad sabihin natin fake. Unless it's so obvious. Hindi po kailangan ng isang sobrang talinong utak para po ma-distinguish ang obvious na fake sa totoo. Now, gusto ko din pong sabihin ito, unfortunately, meron po talagang medyo kinulang po sa pagkakaintindi patungkol sa mga ganitong larangan. For example, isang taong Manilenyo kumpara sa isang taong lumaki sa probinsya. Wala po akong racism dito. Wala po akong gustong patamaan dito. Gusto ko lang po maintindihan ng lahat na iba po ang mentalidad at mga natutunan ng mga taong nasa syudad
kumpara sa mga taong nasa probinsya. So, maaaring ang mga nasa probinsya ay naniniwalang ang mga aswang ay totoo, ang mga manananggal, mga tik-tik. But then, sa mga Manileño, hindi sila naniniwala kasi wala silang experience sa ganun. That's why, kailangan po nating timbangin lahat ng bagay. Huwag po natin masyadong ipilit yung mga nalalaman natin sa ibang tao. Respetuhin po natin ang pag-iisip at paniniwala ng ibang tao. Most especially, huwag naman po natin sana insultuhin ang kakayanan at pag-iisip ng ibang tao. Kadalasang experiences po ninyo pagka nasa field po kayo. Pwede niyo po ba kami makwento? Okay. Sa ghost hunting po, sa mga paranormal investigations, ito po ang isang bagay o isang totoo na dapat maintindihan ng marami. Ang ghost hunting po ay hindi biro. Napakahirap na gawain po ng ghost hunting. Kailangan nyo pong gumugol ng panahon, oras, pera para magawa ito. No? Hindi po siya isang iglap, makapag-ghost hunting ka na ng maayos at makapag-shoot ka lang ng video. The problem with the others po kasi, mag-shoot ng video sa isang haunted location, 3 to 5 minutes, meron ng kababalaghan na nangyayari. Ang katotohanan po, hindi po ganun. Ang totoong ghost hunting po or investigations, napakahirap pong kumuha ng evidence. Sa amin po, whenever we investigate, normally, marami po kaming bagay na akala namin wala lang. Parang wala lang nangyayari sa lugar. But then, after the shooting, upon reviewing the footages, dun mo marirealize na meron palang mga ibang nakaka-capture din na voices. Then, eto ka ngayon, mag-iisip ka ngayon. Eto ba, something ba to? Pwede bang i-consider to na paranormal evidence or not? Kailangan maging matalino ka. You always have to try to debunk yourself. Kung meron pong kayang mag-debunk ng evidence or ginagawa ng isang ghost hunter or paranormal investigator, wala pong iba yun kundi ang sarili niya. With regards to paranormal debunkers or critics, wala po akong gustong patamaan or pasaringan dahil marami rin po akong kakilalang mga ganyan. Hindi po sa lahat ng oras ang mga bagay na nadedebunk nila is fact. Again, ang mga bagay po na madaling i-debunk is the obvious ones. Pero, meron po talaga mga evidences na mahirap paniwalaan pag nakita mo sa video. Pero iba po sa personal ang pakiramdam. Iba po ang taong nakaranas na nandun talaga sa mismong oras na iyon. Kaya naman po sa amin, lahat ng mga pinupuntahan naming investigation, of course, natatakot din po kami. Akala po ng marami kapag investigator ka or ghost hunter, wala ka ng takot eh. Pero ang totoo po niyan, natatakot din po talaga kami. Pero syempre, yan ang task mo, yan ang kailangan mong gawin. You have to be brave enough. You have to have a strong faith para maging mapayapa at maayos ang ginagawa mong investigasyon. Since na-mention niyo po na natatakot din po kayo, pwede niyo po ba kami makwento ng nakakatakot niyo pong na-experience talaga? Yes. Well, actually, ito po, I have a lot of experience po na talagang nag-freak out po ako. And, hindi ko po masabi na bihira, no? Kasi sinabi ko nga madami eh. But then, kung mapapanood niyo po ang videos ko, hindi niyo po makikita sa mukha ko yung natatakot na ako. I always try to handle things na hindi naman ako magmumukhang OA. Kasi baka naman po sabihin ng iba, ang OA naman nito, konting bagay. Pero, tulad po ng tinatanong ni Sir, may naranasan na po kami na nasa Cape Boyador Lighthouse po kami. Bubukas yung pinto, dahan-dahan. Then, binalibag, pasara. Okay, well guys,
umuwang. Kunan mo lang yung pinto, Pong, ah. Yeah. Wow! Oh my God. Wow! Also, we went to this place na sikat po, which is the Clark Abandoned Hospital. Meron po kaming na-capture doon na nakasilip sa isang poste. Yung kabilang paa, tapos yung kabilang mukha, parang sumisilip lang siya. Hello, Tol. Alright. Lapit ka dito. Who is that? God damn! Tao ka ba? Buti bumalik tayo. Are you sure na ano ba yan? Pero up until now, hindi namin siya masabi kung ano siya talaga kasi hindi na po kami nagkaroon ng chance dahil ginagawa na yung gusali. Also, nasa 4th drum kami, El Fraile, the island na ginawang battleship. Meron po kami nakita ng partner ko na si Apple, nakasama ko po sa channel, na dumaan na 2 white mist na sobrang kapal. And I freaked out. And it's, naka-live po kami sa Facebook nung time na yon. And I would say also, one thing na talagang natakot din ako is Cresta del Mar. Ito pong shirt na suot-suot ko ngayon, naramdaman ko pong hinatak itong t-shirt ko. And in fact, makikita nyo sa video namin yung paggalaw ng braso ko dahil hinatak tong shirt ko. Now, ito pong mga bagay na ito na kinikwento ko sa inyo, ito po ay personal experiences ko. Pwede nyo pong tingnan yung mga videos na yan and pwede nyo pong husgan. We are open for interpretation po kung ano po ang sa tingin ninyo. But then, if you ask me, napakarami po naming naranasan, nakatotohanan, nakababalaghan. Because sa lahat po ng ginawa naming video, never po namin naisipan or never po namin ginawa ang mameke since day 1. That's why yung totoong takot po, naranasan na po namin. May mga equipment po ba kayong ginagamit dyan na para makatulong po sa paghahunt po? Yes po. Now, ito po, gusto ko pong sabihin sa lahat, kasi nga po, binanggit ko kanina, ang mga urban explorers, kung makapapansin niyo po, manood kayo ng mga videos ngayon, ang maririnig niyo po sa kanila, explore tayo, galing ng explore nyo. Explore dito, explore doon. Exploration is different sa investigation. The word itself is different na, di ba? Pero, ang exploration po, ang tingin na agad ng marami is ghost hunting na agad. Well, hindi po. Ang totoong paranormal investigations po, kailangan meron kang equipments. Now, ano ba ang trabaho ng equipments? We're using the equipments para po makita ng viewers, magkaroon ng validation, yung sinasabi namin na possible evidences na nakaka-capture namin sa camera or nakaka-capture namin sa audio. Yan po ang use. Kaya gumagamit kami ng different types of equipments. Now, with regards to equipments, marami rin pong skeptic, marami rin pong critics. With regards to like apps, using apps, no? Ito po matagal na usapin na po ito sa mga enthusiast. Gusto ko pong sabihin sa inyo ang personal na opinion ko dito. Kayo na po ang bahala kung ano po ang opinion ninyo. Pero pagdating po sa mga apps, we use it po para po ma-check namin kung nagkakaroon ba ng connections yung sagot sa apps. Now, if you think of it, apps, program nga naman yan. May mga words na nakasave dyan. So, pwedeng magbitaw ng magbitaw yan. Yes. Pero bilang isang investigator po, kailangan meron kang malawak na utak. Kailangan meron kang malawak na pangunawa na, wait a minute, ang paranormal, everything is possible. Lahat pwedeng mangyari. Hindi ko po sinasabi na maniwala kayo sa mga apps. But then, if you are investigating, like if you're doing ghost hunting, nasa isang abandonadong lugar ka, why not check? It's fine. If you want to use like the GhostTube app, the Spirit Talker, or the others, Necrophonic, hindi naman po yan masama. It's just that, kailangan lang gamitin mo ito ng tama at maayos at naaayon. Kailangan maging matalino tayo sa paggamit ng lahat ng equipments. Because lahat po ng equipments is just a device. A device is a device. Whatever pong device ang gamitin nyo, equipment, sa mga paranormal investigation is fine. As long as it's
making sense dun sa investigation. Even yung SLS cam, yung stick figure po na ginagamit like sa ghost tube, you can use it. Ano, magiging peke pa ba yun kung merong activity na nangyari sa ibang equipments mo? Like, for example, you have the EMF, you have the REM pod, nagwawala na sila, and tinapat mo yung SLS cam mo doon, and you're seeing this figure, stick figure. Now, sa tingin nyo, pag ganun lang na-capture nyo, fake pa rin ba yun? Huwag natin masyadong pilitin na ang mga taong gumagamit ito ay peke na agad. Kasi ako po gumagamit din kami ng ganung apps kasi it's fine. Kailangan mong gawin yung research mo. You're doing it for yourself. And ang ginagawa po namin is we're doing it because we want to show everyone na lahat po ng bagay ay susubukan at gagawin namin para makakuha po kami ng evidence. Dahil yan naman po ang trabaho ng isang ghost hunter or investigator, ang makakuha ng possible evidence with regards to the paranormal or the supernatural. I-demo natin. Kasi po, marami rin pong maling paniniwala minsan, marami pong mali ang pagkakaintindi or mali ang pagkakagamit ng mga equipments na ginagamit ng mga ghost hunters. And also, tandaan po natin, lahat ng equipments na ginagamit, pwede kong pekein at pwedeng dayain. In fact, marami po akong kakilala. They say they're legit. Pero sila yung magaling mameke. So, kailangan tayo, maging matalino po tayo, no? Now, umpisahan po natin. Gusto ko pong ipakita sa inyo isa-isa yung mga typical na ginagamit po sa pag-ghost hunting. Okay, so let's start off with this device. Ito po ay tinatawag na EMF or electromagnetic field meter. No? Nakakapag-check po siya ng mga electromagnetic field, like mga energy, like matatrace niya yung mga static electricity, no? And yung mga radiation. Kasi po, sa mundo ng paranormal, alam naman po ito ng nakararami, at ang mga espiritu daw po, or mga kaluluwa, or mga entities ay natatrace, nagmamanifest sa pamamagitan ng energy. So, meron po itong maling paggamit at merong tamang paggamit. Whenever you want to use this, hindi po yan dapat nakadikit sa katawan mo or malapit sa iyo kasi especially pag meron ka pong device na nakakabit sa katawan mo. Like for example, I have this lapel mic, Let's see kung pipitik siya dito. Pumipitik po ba? Hindi. Now, sa cellphone, as you can see, pag dinikit mo siya, nagwawala na siya. So, yung mga nag-ghost hunting po na iba, madalas, may mga cellphone sa bulsa, nakatago. Then, may something paranormal. Especially pag may pumapasok na signal. Naku. So, ang tamang paggamit po nito, whenever you feel like there's something weird sa isang spot ng area na pinag-iimbestigahan mo, you just leave it there at lumayo-layo ka. Then you try to ask questions. Kasi this is also a good way to try to communicate din po. You can give like commands, pag may nangyayari na, and na-experience ko po kasi ito, no? I don't know kung na-experience po ng iba ito. Pero may mga experiences po talaga kami na sinasabi po namin kung paiilawin niya. Iilaw. Pag sinabi namin patigilan, titigil. Or lumipat sa ibang EMF, nangyayari po. Merong intelligence na nangyayari. No? So, very important po na tama ang paggamit ng isang EMF meter reader. Now, this device naman is also an EMF meter, pero it's the digital type. Ang ginagawa naman po nito ay tutunog kapag may na-detect like that. Ano siya na-detect? So, tutunog lang siya. So, ang best way po, again, is maging malayo. Iwan mo lang to sa isang spot. And make sure na walang source of energy sa area para naman po hindi kayo magkakaroon ng false positives.
I hope lahat po ng mga nanonood dito na gusto mag-ghost hunting, makinig ng maigi sa mga pag-discuss natin about this equipments, no? Next equipment ay ipapakita ko po sa inyo. This is what you call the spirit box. Ito po ay sinasabi na pwedeng makakapture ng electronic voice phenomena, voices from the other side through the white noise or the static noise, yung ch-ch-ch-ch. So, ang ginagamit po namin, ito kapag tinatry natin makapag-communicate. Now, may dalawang choice po kayo. It's either you use the AM or the FM frequency. At pipili lang po kayo ng sweep rate. 100 yung pinakamabilis na pag-sweep sa mga frequency ng radyo, no? And meron dyang 150, pabagal na pabagal, 200, 250, 300. Pabagal na pabagal yung sweep niya. So, kami po ang ginagamit namin is the 100 sweep rate para po mabilis yung pagpalit niya. Para po medyo mahirap makakuha ng words na buo. Now, sinasabi po na pag meron ka nakuhang words na buo, like this. Pag meron po tayo na-capture na words na buo while doing the investigation, sinasabi po nila at pinapaniwalaan na possible na paranormal po ang nangyayari or possible na espiritu ang nakikipag-usap sa atin. But then, you decide. Sa tingin niyo po ba, espiritu talaga yung nakaka-capture? We never know. Pero, there's always 3 things na kailangan po nating tandaan while getting the evidence. Very important po is the timing, the relevance, and the intelligence. Kapag nagkaroon po yung tatlo na yan sa isang lugar na iniimbitahan ninyo while you're using equipments or while you're trying to communicate, malamang sa malamang po, it's an anomaly na pwede nating siguro sabihin na something paranormal. Dahil, again, kailangan po magkaroon ng timing, relevance, at intelligence. Now, next up is, this one is very important. This is an EVP recorder. It's not the best sa market, but you can always use a typical recorder naman. Iwan mo sa isang spot, habang nag-investigate ka, make sure na walang ibang tao ron, make sure na walang ingay na nangyayari. Pero ito ko po kasi, mas sensitive ang, ang receive ng mic niya. So, nakaka-capture po siya ng mga, ng voices natin and maybe mga voices from the other side. Because sa mga investigations din po namin, we have captured a lot of evidences na merong voices habang iniiwan namin yung device namin. Meron kami nakaka-capture na magugulat ka may response na nangyayari. And kami po mismo, alam namin sa sarili namin na iniwan lang po namin yung i-device doon at wala po kaming ibang kasama doon. At wala pong ibang boses na ganun. So, sa investigation po, very important ang EVP recorder. Again, EVP stands for Electronic Voice Phenomena. At importante po ito, whenever we investigate, kailangan nakabukas lang ito the whole time. Now, this one is a very famous equipment. Pero ito pong model na ito ay locally made po ito. Kasi meron pong original na ganito This is what you call the REM pod or the Radiating Electromagneticity Pod. So basically, para din po siyang EMF na nakakasagap ng energy, no? Na mga natatransmit na EMF, no? Pag na-receive niya, tutunog po yung mga ganito. And ang pag-receive po nito is like parang dome. No? 360 na parang dome. Kaya naman po, pag ginawa natin to, pag binuksan natin, natatrace niya po. Anything with like energy. Now, ito pong equipment na to, medyo po ito, medyo sensitive po ito gamitin kapag hindi po tama ang paggamit. So, kailangan po, ilayo nyo rin po ito sa kahit anong pwedeng makuha. Like, ilapit mo to somewhere sa isang gamit, madedetect ng antena, pwede po siyang tumunog. Or may dumaan na pusa, may dumaan na daga, or whatever na dumaan, pwede po siyang tumunog. Pero, gusto ko pong i-demonstrate sa inyo na ito pong device na ito, even the EMF
And the other equipments, pwede po itong dayain. Now, here is a two-way radio. It's a walkie-talkie, typical walkie-talkie. Power on. 1. So, for example po, kahit malayo po ito, pwede nyo pong subukan to sa mga ibang nag-ghost hunt kung hindi nyo man po alam ito. Hindi ko po ito pinapakita para turuan yung mga namemeke. But I want everybody to be aware na kaya pong pikein lahat ng equipment. Wala akong pwede magsabi na yung equipment na to, itong equipment na to, ito yung the best. SP7 is the best. REMPAD, ito yung best. Lahat po yan kayang pikein at kayang dayain kung sasadyain ng isang ghost hunter or investigator. Now, just to demonstrate, ito po. Bubuksan natin ulit to. Nakabukas na yung radyo natin. Papakita ko lang sa inyo. Just for transparency. Papakita ko po, pipindutin ko yung radyo. Kasi may na-receive siyang signal na nanggaling sa radyo. So, kung mag-investigate ang ibang tao at makita niyo to, magtanong sila, lumapit nga lang ako, tumunog na eh. May kasama ba kami dito? Oy, meron daw. Ganun lang po kasimpleng PKN ng mga equipments, no? Pero magiging useful po ito, iwan nyo ng malayo. Maaaring magamit po ito. It's like a motion sensor. Now, of course, what you have to bring na very important sa mga investigation is a flashlight. Importante na pupunta tayo sa dilim, kailangan nakikita natin ang lugar. Now, speaking of dilim, gusto ko lang po itong isingit ng napakabilis. Isa pong misconception about ghost hunting, hindi po kayo pwede mag-ghost hunt ng maliwanag. Kasi, wala daw multo nung makaka-capture. Wala naman po nagsabi or wala nakapagpatunay na ang mga multo ay natutulog ng umaga. So, you can investigate anytime, any day na gusto po ninyo. The reason lang naman po na nag-i-investigate kami sa gabi is para lang po tahimik ang lugar at wala pong ibang pwedeng makuha or masagap yung mga recorders natin or yung mga senses natin, gumagana talaga yung pandinig natin, no? Para marinig natin kung ano bang nangyayari sa paligid. Yun lang po ang rason. But with regards to investigation, you can investigate anytime, any day. Depende na po sa inyo. Tanong ko lang po. Kasi meron po yung yung 3 a.m. Mhm. Ano po ba yun yung mga, yung parang paniniwala doon ng parang pag 3 a.m. mas, mas gising sila. So it's called the devil's hour daw po, no? Ang 3 a.m. Now, nabigyan na yan ng ganong paniniwala na pag alas 3 ng madaling araw, lahat daw po ng mga espiritu, mga entities, whatever, is very active. Pero kung iisipin niyo po, again, like what I said, wala naman pong nakapagpatunay na ang mga multo or entities active talaga ng 3 a.m. Kino-connect na lang po nila. Alam niya naman po ang mga tao, marami hong paniniwala, maraming haka-haka. But then, kung iisipin niyo po ang realidad, it doesn't matter. It doesn't matter. Pwede sila magparamdam anytime. At kung kasama man po natin sila dito sa mundo na ito, nandyan lang sila anytime. Kayo po ba? Ano po ang sa tingin nyo? Ilagay nyo po sa comments. Naniniwala ba kayo na ang mga multo ay active lalo na kapag 3 a.m.? Or nagpapahinga ba ang mga multo kapag daytime? Well, for me personally, I don't think so. Ito po, idadagdag ko po sa mga misconceptions about ghost hunting, Madalas po kasing sinasabi rin sa amin, dahil nanonotice nila sa mga videos namin, na kami daw po ay hindi kayang mag-solo investigation. Yan po ang isa sa maling paniniwala ng mga taong manonood at ng iba. Hindi po importante kung gaano karami o gaano kakonti ang nasa isang lugar habang nag-iimbestiga. It doesn't matter kung isang buong barangay po kayong nandyan. It's fine. It's fine kung solo lang din. Ang multo po, or sinasabi nila mga espiritu o kaluluwa, kung gusto po nila magparamdam, nagpaparamdam po sila.
Well, in fact, napatunayan po namin yan sa marami namin ginawang investigasyon kung saan sinasama po namin ng mga caretakers or yung mga gustong maka-witness ng ginagawa po namin para makita rin po nila yung proseso ng ghost hunting na ginagawa namin. Dahil yun naman po ang gusto naming ipakita sa lahat. Ano po ang tamang proseso or yung pamamaraan sa pag-ghost hunt. Yun po ang essence ng ghost hunting aside from getting the evidence. Now, sir, gusto ko po itong ipakita rin sa inyo. Sa ghost hunting, this is also very important. This is a temperature reader. Kasi po may mga nagsasabi na may init yung lugar, no? Abandonadong lugar. Pero sa spot, merong spot na bigla nilang nararamdaman na lumalamig. Now, just to validate, pwede mong i-check yan by checking. Like dito, tinapat ko sa aircon is 22 degrees. Kung titignan nyo yung aircon dito, 22 degrees talaga. Tingnan natin sa ibang lugar. Sa ibang spot, dun sa madilim, it's 23. So, ito pong industrial na temperature reader is very useful para lang po ma-check natin kung talaga nagkakaroon ng changes sa temperatura doon sa abandonadong lugar. Now, ito naman po, gusto ko rin po sanang i-discuss sa inyong lahat dahil marami din pong skeptic dito. Now, ito po ay tinatawag na cat ball. Ito po ay laruan ng mga pusa. Design siya para maging laruan ng mga pusa. Wherein, pag ginalaw ng pusa, iilaw siya. Pwede nyo rin pong gamitin to sa ghost hunting or investigations na gagawin ninyo. Pero for us po kasi, ganito po ang ginagamit. Kaya po namin ginagamit ang cat ball or tinatawag naming spirit ball. Meron po kaming sariling rason kung bakit. Marami pong skeptic dito, sabi nila, sobrang sensitive daw po nito kasi pag gumalaw daw po sobrang sensitive, iilaw agad. So what you have to do is iwan mo sa isang tabi na stable, na talagang hindi siya aalog. Then you observe kung magkakaroon ba ng timing, ng relevance at intelligence yung nangyayari. Now for us, para po sa kaalaman ng mga manonood at ng mga marami, ginagamit po namin ang spirit ball hindi lang para pailawin siya at sabihing evidence yun. Gusto po namin na ang isang spirit ball, pag pinatong namin sa isang spot while doing our investigation, gusto po namin itong pagalawin. Gusto po namin gumalaw to o rumolyo to. Dahil pag rumolyo po ito, ibang usapan na po yun. Dahil pag rumolyo yan, iilaw talaga yan eh. And I think, pag iniwan mo to sa isang spot at rumolyo to, I think that's gonna be one of the best evidence para mapatunayan natin kung meron ba talagang poltergeist activity na nangyayari dun sa lugar. And lastly, we have this motion sensor na iniiwan mo. It's called the music box, pero locally made din to. Iiwan mo siya sa isang spot. Pag iniwan mo siya sa isang spot, titignan mo ngayon, magkakalibrate yan pagpatong mo. Then you observe kung kung tutunog ba siya ulit. Kasi kung tumunog siya ulit, motion sensor siya, possible na baka mayroon siyang na-trace na dumadaan doon. But still, you have to be very smart whenever you're using this kasi masyado pong malawak ang nako-cover niyan parang V-shape. Kahit malayo siya, napatunayan ko na po yan. In fact, may mga investigations kami na na-debunk ko rin po yung mismong evidence namin kasi alam kong ako yung na-trace niya na dumaan sa medyo malayo-layo. So, you have to be very careful when using that. And pinaka-last po na gusto kong ipakita sa inyo, ito pong mga type ng devices na ito. Ito pong mga devices na ito, nabibili po ito sa mga Shopee. Very cheap at very easy, very simple equipment. Ito po, ginagamit ito sa doorknob. Alarm para sa mga magnanakaw. Pero, pwede nyo rin gamitin sa ghost hunting to. In fact, yung iba, pinapalitan na lang antenna to para lumakas yung signal. Kasi it works like a REM pod. So, parang ganito po. Mas malapit lang yung
Kailangan mas malapit. Now, bakit namin ginagamit to? Mas maliit po yung ano niya, yung receive niya. Kailangan meron talagang lumapit dito. At pag tumunog ho ito, malamang sa malamang, you're capturing something amazing. Same with this po. This is an ordinary motion sensor para sa mga ginagamit sa mga bahay. Ayoko nang patunugin, ayoko nang buksan kasi Chinese yung sinasabi na to and masyado may ingay. Pero motion sensor siya, basically, it's just like this. Parehas lang po yan. Now, ito po, dahil typical na gamit lang to, pag ito napatunog, baka may dumaan at nakita mo wala namang dumadaan. Might be that is something paranormal. So, ito pong lahat ng mga gamit na pinakita ko sa inyo, ilan pa lang po ito sa mga bagay or equipment na pwede nyong gamitin sa pag-ghost hunting or sa investigations ninyo. Pero, lahat po ng bagay na ito, uulitin ko, hindi po nakakasiguro na kapag may na-capture ay paranormal evidence na. Kailangan po natin pag-aralan kung ano yung na-capture nyo. Again, ulitin ko po because this is very important. Timing, relevance, and intelligence. Pag nangyari po yan, pwede nyo pang i-consider na ito ay magandang evidence. Pero kung hindi po, try to study. Lagi nyo pong pag-aaralan kung ano po ang ginagawa ninyo sa mga investigations. At kailangan po natin laging maging matalino and always try to debunk lahat po na nakaka-capture. It's better to be a skeptic believer habang nag-i-investigate po kayo. Huwag tayo masyadong paniwalain sa simpleng bagay, simpleng kalabog, multo agad. Simpleng tunog na equipment, multo agad. Hindi po ganun nag-work. Kailangan, naging matalino po tayo. Yung mga peking ghost hunter po ba? Kita niyo po ba gumagamit sila ng mga... Yes po. Well, in fact po, yung REM pad na ginagamit ko, meron din pong ghost hunter na gumagamit yan, na namimeke po. No? Kaya ko po pinakita sa inyo, demonstrate yung paggamit ng radyo or paggamit ng kung ano man. Pero the easiest way kasi para pekein yan is the two-way radio eh. Ang dali nga i-manipulate kasi kahit medyo malayo ho, kayang ma-receive nung REM pad yung radio. And yung motion sensor, sir, napakadaling i-ano po niyan, pekein po. Again, in fact, etong mga equipments lahat po, kaya po yung mga peking ghost hunter, ginagamit po nila yan kasi again, kulang po sa kaalaman ang mga manonood. Kaya po marami silang napapaniwala. Nadadaan po ang mga manonood sa ganda ng salita ng mga peking ghost hunter. Minsan po may maririnig pa kayo na pupunta si ghost hunter sa isang location para tulungan ng mga kaluluwa na naliligaw sa lugar na yon. What is so special, what is different about that ghost hunter sa ginagawa po ng iba? Or, huwag na tayo lumayo. Kahit sa akin po, sa amin, sila, may karapatan silang magpaano ng espiritu, magligtas ng espiritu. Kami, hindi. What's so special about that? Yung iba, may mga super duper powers pa yung iba. Kailangan lang po maging matalino tayo. Marami pong namimeke. Sa panahon po ngayon, sobrang dami na po ang nagko-content ng paranormal. Sobrang dami po ng namimeke. In fact, nung isang araw po mayroon akong napanood na video ninyo, sinabi po niya doon na 95% ng mga ghost hunters ay at mga kabilang sa mga nagpa-paranormal ay 95% daw po ay peke. You know what? Dati ko na pong sinasabi ang 95%. But then, I realized a lot of things and I've seen a lot of things. I would say 97% po ng nasa ghost hunting community dito sa Pilipinas ay peke. Huwag na po kayong magtaka na maraming peke dito. Even sa ibang bansa po maraming peke. And I am so aware of that because I have friends and mga kasamahan ko po ay mga nasa ibang bansa. Because sinabi nila sa akin na kahit sa bansa namin, marami ang namimeke,
Huwag ka na magtaka kung sobrang dami. Dahil ang paranormal po ay sobrang daling mameke. Paano ho ba nagkakaroon ng peke? Paano nagkakaroon ng power ang mga peke? Sorry to say, pero ito po ay kadahilanan din ng mga manonood. Ang mga manonood po ay nagkaroon ng maling pagtingin at paniniwala patungkol sa mga ganitong larangan. Madalas ho, lalo na dito sa bansa natin, kung sino yung mga sikat, yun po ang may boses at may kredibilidad para magsalita ng patungkol sa paranormal. Nasasabihin nila, ito yung paranormal, kahit hindi naman talaga. Kahit alam mong masyado ng kalokohan yung nangyayari. Dahil sikat sila, pinapakinggan sila ng audience nila. Now, ang hinihiling ko lang naman po, sana sa lahat ng mga manonood, maging matalino po tayo. Kanina ko pa sinasabi kung na-notice nyo po. Maging matalino po tayo sa mga sinusuportahan at pinapanood natin. Not everything you see is real. Not everything you see is genuine. Also, kayo po ang magiging susi para mawala po ang pamimeke ng marami. Sa pamamagitan po ng pagiging matalino ninyo bilang isang manonood. Kung hindi po natin papayagan ang mga namimeke na gawin ito, magagawa pa ho ba nila yan? Magkakaroon pa ba sila ng power para gawin ang anumang pamimeke? Sana po magising po kayo sa katotohanan na halos lahat po ng nandito sa larangan na ito ay peke. Tanggapin na po natin yun dahil yun po ang totoo. Marami po sa community ang talagang ginagawa ito for the sake of money. And I can say that dahil marami ho akong mga nakausap na iba't ibang mga tao na nagsasabi na ginagamit din sila ng mga ghost hunters na ito. Ang community po ng ghost hunting dito sa Pilipinas, gusto ko pong maging aware ang lahat. Yan, ito po ang isang rason din kaya ako nandito. Gusto ko pong sabihin na ang ghost hunting po dito sa Pilipinas sobrang toxic na po. Lahat po ng ghost hunters, ang platform is mga social media natin na platforms. Pero madalas is yung YouTube, kung nasan po tayo ngayon. Ginagamit po ang platform para sa self-gain. Kung kaya naman ang mga ghost hunters po, puro na lang pagalingan. Lahat gusto maging tama. Lahat gusto maging bida. Hindi ho ba pwede na magtulong-tulong tayo? Pwede naman po na lahat ng mga investigators dito sa bansa ay magkaroon ng pagkakaisa. Meron pong tamang paraan para labanan ang mga namimeke. Gusto po ng inyong lingkod at ng mga kasamahan ko na mabigyan ng linaw kung ano po ba talaga ang totoong ghost hunting at mga paranormal investigations. Kasi po, marami pong misconceptions about ghost hunting and investigations. Marami po ang medyo out of this world na paniniwala at hindi na po kapanig-paniwala. Well, in fact, if you ask me, napakadami pong manggagamot, mediums, ghost hunters, explorers, mukbangers. Napakadami ho. Iba-iba ho yan na nakakonekta sa paranormal. Marami ho ang marami ho ang sobrang medyo iniinsulto na po yung intelligence ng mga tao. Pero babalikan ko po yung sinabi ko kanina. Marami nga naman po ang hindi nakakaintindi or siguro kulang sa pagkakaintindi patungkol sa larangan na ito. Kaya naman po nandito kami. Iilan na lang po kami na nagmamalasakit na magkaroon ng maayos at maganda at totoo na ghost hunting dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa ho, nagagawa nila na magkaisa. Dito po sa Pilipinas, hindi ko maintindihan bakit kailangan magpagalingan. Kailangan magpagalingan, kailangan mataasan, magpasikatan. Why is it so important?
if you have the passion, kung talagang totoong nasa puso mo yung ginagawa mo na ghost hunting, why aim for fame, money, and power? Merong iba na gusto nila pakinggan sila ng tao. Gusto nila pakinggan sila ng tao, gusto nila sundin ng tao lahat ng sinasabi nila. Ang hindi nila nanonotice, they are spreading hate. I'm gonna ask you, the one watching right now, do you wanna spread hate? Pwede ba nating ikalat yung peace? Pwede ba nating ikalat yung unity? Pwede ba nating sabihin sa lahat na magtulong-tulong tayo, pag-aralan natin kung ano tong nangyayari dito? Di ba ho, mas maganda kong gawin yon. Marami po sa atin ang merong magandang layunin. Pero minsan po, yung ganda ng layunin na yon, natatabunan ng sarili nating agenda. Ng sarili nating kagustuhan, kung ano ang talagang gusto nating mangyari. Sana po wag tayong lamunin ng sistema ng social media. If you're into ghost hunting, kung tinatawag mo ang sarili mo na paranormal enthusiast at gusto mo maintindihan ang mga nangyayari, you can do it yourself. Kung hindi ka kontento sa mga napapanood mong video, then do it yourself. Everybody can do ghost hunting. Lahat po. Hindi sinabi na ang ghost hunting para lang sa mga psychic, sa mga manggagamot, sa mga may super duper powers, sa mga may third eye. Lahat po tayo pwedeng gawin ng ghost hunting. Lahat po tayo pwedeng makaranas ng kababalaghan. Lahat po tayo gusto nating maintindihan kung ano yung misteryo na bumabalot sa likod ng paranormal na tinatawag natin. So I encourage everyone, kung gusto nyo pong maintindihan ang bagay na gusto nyo maintindihan, go do it yourself. Just remember na laging maging matalino kung ano man po ang gusto ninyong gawin. Maging matalino tayo at maging mapanuri sa lahat. Ano po yung pangarap niyo po sa future ng mga paranormal po dito sa Pilipinas? I love that question, sir. Kasi I don't want to talk about negativities eh. I want to talk about solutions, no, na pwede natin gawin dito sa bansa natin. Nagsimula po ako na I think that was 2022. Nag-start po ako magtayo ng isang movement. Some would say it's a group. Some would say it's a team. But really, it's not. It's a movement na tinayo ko po kung saan yung merong mga totoong gumagawa ng ghost hunting at mga investigations, local and abroad, pinagsama-sama ko po. Gusto ko pong magkaroon ng unity kasi yung ghost hunting dito sa Pilipinas. Again, sinabi ko po kanina, gusto ko magkaroon ng camaraderie. No? Gusto ko pong matigil yung pagalingan, payabangan, pasikatan kasi there's no such thing as mga ganung bagay kasi gusto nating maintindihan yung paranormal. And again, nakakalimutan po ng lahat na you're doing this to get the evidence at para mapatunayan na nag-i-exist sila. Huwag nating paikutin ng mga tao sana na sa paniniwala na may third eye ako. Nag-ghost hunting kami. May nakikita akong bata ron. May nakikita akong anino ron. May dumaan. Nafe-feel ko sila. Nasisense ko sila. Clairvoyant kasi ako. Kung mapapansin niyo po, kanina ko pa sinasabi yung super duper powers, there's no such thing. And gusto ko pong isipin niyo ito. Kayo po ba naniniwala kayo na ang ibang tao ay talagang gifted at may special na kakayahan compared to you? I don't think so. Pero this is my opinion. May kanya-kanya po tayo opinion. Kanina ko pa sinasabi, maaaring paulit-ulit po ako sa aking sinasabi, but try to understand na I'm trying to make a point. Gusto ko po na maging matalino kayo na pwede wag ninyong paniwalaan lahat ng nakikita ninyo. Let's stick
doon sa mga facts. Ang ghost hunting po ay hindi nakakatakot. Ang ghost hunting po, maghanap po kayo ng ghost hunter na na-possess. Pakitaan niyo po ako ng video na totoong na-possess ng isang ghost hunter dito sa Pilipinas. Sa dami ho na nag-ghost hunting, may nabalitaan po ba kayong na-possess? Ang pinaka-risk lang naman po na masasabi ko is based on my experience. Pero experience ko po ito. Yung may sumama sa akin pag uwi ko. And sa mga abandonadong lugar, mabagsakan ka nung kung ano, madisgrasya ka because of your fear. Pero sana po sana tignan natin yung mga bagay na kapanipaniwala at hindi. Kung kaya naman, kung babalikan ko, ano ba dapat? Ano ba ang pangarap ko sa ghost hunting sa Pilipinas? Gusto ko pa magkaroon ng pagkakaisa. Yung pong mga nanonood at mga enthusiasts sa inyo na mga sumusuporta sa mga tulad namin, malaki o maliit na channel, peke na ghost hunter, totoong ghost hunter, lahat po tayo nasa isang community. Sana naman po maging maayos tayo. Kasi sa ganung pamamaraan po, pwede pong maging maayos yung mga namimeke. I bet you, yung mga namimeke po, pwede po nating turuan. Huwag po nating ipagdamot yung knowledge na meron tayo. Ikalat po natin yung kaalaman at kung ano yung naiintindihan natin sa iba. At baka pwede rin nilang i-apply sa kanila. Base rin sa pagkakaintindi nila at opinion nila. Huwag po nating ipilit ang mga bagay-bagay sa iba. But, most importantly, ulitin ko, the solution para mangyari po ang lahat ng pangarap ko para sa Pilipinas. So, ghost hunting community. Let's not spread hate. Now, with regards to the movement na sinasabi ko po sa inyo, na mag-unify po sana sa mga tinatawag na legit ghost hunters, local at abroad from different countries, ito po ay pinangalanan kong Seekers of Unexplained Lost Souls. Sa madaling salita, tinawag ko po itong souls. Layunin po nito ay ang pagsamasamahin at pagtulong-tulungin ang mga investigators natin na nandito sa Pilipinas at nasa ibang bansa. Ang katotohanan po ng isang bagay na dapat ninyong malaman, meron po nakasama sa mga movement na mga nasa ibang bansa po. Sa Asia at sa bandang US. At ito po ay hindi mga kunwaring ghost hunters lamang. Ito po ay mga totoong investigators din. Tulad po ng inyong lingkod. Kung kaya naman po, sana po, pinapakisuyo ko po sa inyo kung papayagan nyo po ako at kung bibigyan po ninyo ng chance ang inyong lingkod na tulungan nyo po kami na isulong ng maganda, ng tama, ang ghost hunting dito sa Pilipinas. Sa panahon po ngayon na sobrang dami po ang gumagawa ng content or videos sa ganitong larangan, iba-iba po ng estilo, iba-iba ng paniniwala, iba-iba ng paninindigan, iba-iba ng advokasya. Sana po, lahat po ito ay consider natin. Lahat po ito ay ating pagmatyagan at obserbahan. Ano ho ba ang nagme-make sense para sa inyo? Sana po magwagi ang paniniwala na dapat nating respetuhin ang bawat isa. Lahat po tayo ay may kani-kaniyang paniniwala. Merong pong believer, merong mga skeptics. But then, sana po, itong mga ito, respetuhin po natin. Hindi po lahat ng bagay na nalalaman natin ay aplikable para sa ibang tao. Ang rason po na nandito ako sa mga oras na ito ay hindi po para magmagaling, para magpakitang gilas sa bawat isa sa inyo. Gusto ko lang po sanang magkaroon ng pagkakaisa
ang komunidad na gumagalaw sa ganitong larangan dito sa ating bansa. Meron po tayo mga kaibigan sa ibang bansa, yung mga investigators, then maaari po tayong matuto sa kanila. Isang mensahe po para sa mga taong gumagawa ng pamimeke sa ganitong larangan. Sana po isipin niyo kung bakit nyo pinasok itong larangan na ito. Hindi po ito ang tamang pamamaraan para abutin ang pera, abutin ang fame, abutin ang power o kapangyarihan. Ito po ay isang napakalawak na larangan na dapat po ay tulong-tulong tayo sa pag-aaral at sa pag-intindi. Nirerespeto ko po ang opinyon at paniniwala ng bawat isa sa inyo. Sana po palaguin natin at gawin nating matalino ang larangan na ito sa ating bansa. Let's not forget, let us not spread hate, let us spread positivity, and let's always be truthful in everything that we do. Let's all be honest and always do good in whatever you do. Gusto nyo ba ng part 2 marinig ang iba pang kwentong kababalaghan ni Reeve Henry? I-comment nyo lang yan sa aming comment section at wag na wag nyong kakalimutang mag-like at subscribe at panoorin ang iba pa naming mga videos.